Tayo nga po ay nagbukas ng panibagong serye ng ating mga pagbubulayan, at least sa loob siguro ng 2 buwan po ito. Ang hango sa aklat o libro ng may title na Balik Tayo sa Church. Balik Tayo sa Church. Layunin po ng aklat na yon, kung inyong mababasa din at may pagkakataon kayong makabili at mabasa. Layunin ng aklat na ito na ipaunawa sa mga magbabasa nito at sa atin lalo tigit mga Kristiyano at bilang isang iglesia, ang kahalagahan ng iglesia. Kung ano ang iglesia at ano ang kahalagahan nito sa atin bilang mga mananampalataya sa ating paglakad sa pananampalataya at pagsunod kay Jesus. At naunawaan nga natin sa nakaraang mensahe last Sunday na hindi maaaring hindi tayo dadalo sa mga pagtitipon o pagsasama-sama na meron tayo bilang isang iglesia. Ito ay isa sa mahalagang sangkap ng ating pagiging isang iglesia. Ang physically tayo ay nagkakita-kita, nagsama-sama katulad nito para sa ating pagsamba sa Diyos. Magpalakasan sa mga maliliit na pagtitipon at maisakatuparan ang plano at layunin ng ating Panginoong Diyos. Maaaring sariwa pa sa alaala ng marami sa atin, malaki ang binago ng COVID-19 sa naging kalakaran ng Iglesia for that 2.5 years almost. Dahil sa kagustuhan nating maging maingatan ng isa't isa at huwag mahawa ng sakit, kinakailangan nating maglagay ng distansya sa isa't isa. Kaya nabanggit na last time na nauso yung salamat na mayroong technology at na ginamit natin yun para gawin yung isang virtual meeting or online worship. Ang problema, ngayon na tayo nga ay back to normal, meron pa rin pailan-ilan na tila hindi pa rin nakakamalay na back to normal na. Tanungin mo yung katabi, nakamalay ka na ba? May ilan na tila nasanay na at umasa na sa, sabihin na natin tulad dito, ng online worship or virtual meeting. At nawala naman ng interest na dumalo at makilahok sa mga pagtitipon katulad nitong Sunday worship na meron tayo at sa iba pang mga gatherings na meron ng iglesia. Merong naging negative result sa atin. Bagaman malaki ang naitulong during the time, pero merong naging negative result yun sa iba namang mga mananampalataya sa atin. Kaya sa aklat na ito, inalayo ng author ng aklat na ito na muling ipaunawa sa ating ng mga mananampalataya na hindi pwedeng hindi na tayo ay dadalo, hindi pwedeng hindi natin ibabahaging ating buhay sa isa't isa, at yun ay magagawa lang natin kapag muli nating ibabalik yung talagang tamang ginagawa ng isang iglesia. Ngayon, bakit meron pa rin tayong online worship? Bakit pa rin tayo nag-live? Sa isang pangunahing dahilan para sa mga kapatid na hindi makakarating o makakadalo for purpose o sa isang katanggap-tanggap na dahilan. Katulad ng malubhang karamdaman, emergency o di kaya'y nagkataong nasa malayong lugar, maaaring may kailangang puntahan doon. So maliban doon sa mga katanggap-tanggap na dahilang iyon, ay hinihikayat na natin ang lahat na dumating at dumalo, pumunta dito sa ating kapilya at magkasama tayong sasamba sa Panginoon. Ngayon ang iglesia, hindi natin pwedeng ihiwalay sa atin pong pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Dahil walang Kristiyanong maaaring lumago ng mag-isa. Kailangan natin ng kasama sa paglalakbay sa pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, mahirap mag-isang maglakbay. Mahirap.
Kapag ka ikay napagod, wala sa iyong aalalay. Kapag ka ikay nahirapan, wala sa iyong mag-i-encourage na kaya mo yan. Kailangan natin ng kasama sa paglalakbay. Sa ating teksto na, isa sa pangunahing teksto na ating pagkukunan ng ating pagbubulay ngayong umaga, pakibuksan po sa inyong Biblia sa Gawa chapter 2. Ito ay bahagi ng sermon ni Apostol Pedro. Gawa chapter 2, umpisan po nating basahin sa verse 37. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Ito po yung pagkatapos ng sermon ni Pedro. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilihad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at pananalangin. Isa rin sa dahilan kung bakit mahalaga na balikan natin ang katotohanan ito tungkol sa kahalagahan ng iglesia at paano natin dapat ipinapamuhay ang buhay na mayroon sa isang iglesia. Ay dahil ang iglesia ay merong malaking papel na gagampanan sa atin ding pagiging matatag na mananampalataya, malusog at malagong mananampalataya o tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Noong nakaraang linggo, ibinahagi sa atin o ipinaliwanag sa atin kung ano talaga ang iglesia. Ngayong umaga, ang talagang paksa ko po ay may pamagat na paano ba tayo mapapabilang sa isang iglesia. O sa mas specific na pagtatanong, ano ang mga kailangan para tayo mapabilang sa isang iglesia o sa iglesia. Bagaman isang pangangailangan ang tayo ay maging bahagi o gamitin ko yung salitang kaanib ng isang iglesia, ito naman ay hindi sapilitan. Gusto ko pong sabihin ng ganong approach. Kinakailangan kusa tayong magpasya na aanib sa iglesia. Dahil sa oras na maging bahagi tayo ng isang iglesia, napapailalim na po tayo sa patakaran at pamamalakad na mayroon ng iglesyang ating kabibilangan. Ang iglesia ang mananagutan sa ating kapakanan, sa ating kalusugang espiritual, sa ating paglakad sa kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos, at sa ating pagsunod sa kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay. Ngunit gusto ko din sabihin na inaasahan ng Diyos na susunod tayo sa mga panuntunang iyon sa loob ng iglesia. At responsibilidad natin bilang magiging kaanib ng iglesia na magpasakop at sumunod. Kaya mapapansin niyo po sa ating binasang talata. Sabi doon sa verse 42, na natili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Meron kasing ilang, anong tawag doon yung nakikipag-argue. Meron kasing mga ilan na hindi sila naniniwala sa iglesia o sa pagtitipon o pagsasama-sama. Kaya merong mga ilan na dating kasama sa iglesia pero umalis kasi para sa kanila okay lang na mag-isa. Pero
maraming pahiwatig ang Biblia, especially sa New Testament, bagaman walang specific na salita na sinabing umanib ka, ay merong mga pahiwatig na mga pangungusap at salita na makikita natin tayo sa Biblia na nagpapahiwatig na ang unang iglesia noon specifically ay merong kanya-kanyang mga lokal na itayo at kinabibilangan iglesia ang mga kapatid. Kaya mapapansin niyo po sa sulat ni Apostol Pablo, ang kanyang approach sa mga panimula ng kanyang sulat, sa iglesia sa Corinto, sa iglesia sa Efeso, yun po ay mga pahiwatig na merong mga kanya-kanyang mga iglesia sa bawat lugar na naitayo. At doon, idinadagdag ang mga taong nagsisit na ng palatay sa Panginoong Yesus para mapailalim sa pangasiwa ng isang lokal na iglesia. Ngayon, napahapyawan last Sunday yung ilang mga termino tungkol sa pagkaunawa kung anong iglesia. At ang isa sa nabanggit doon ay yung tungkol sa pagkakaiba ng universal church at local church. Yung pagkakaiba ng dalawa. Ano ba ang universal church? Ito'y tumutukoy sa lahat ng mga taong nanampalataya kay Jesus ng totoo. Nanampalataya ng buong puso bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Saan mang sulok ng mundo at anumang lahi o kulay, automatic na napapabilang doon sa tinatawag nating universal church. O lahat ng mga taong nanalig, kumilala sa mampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano naman yung tinatawag nating local church? Ito ay tumutukoy po specifically sa isang samahan o grupo ng mga mananampalataya sa isang tiyak na lugar o sa isang tiyak na bayan or syudad. At doon sila'y nagkakatipon-tipon para sundin ang utos ng Panginoon, para doon gawin at isakatuparan ang plano at layunin ng Diyos, at para maging isang katawan ng ating Panginoong Jesus. Mamaya mas a-explore ko po yun. Ngayon, bilang samahang panlupa, kailangan po nating mapabilang sa isang lokal na iglesia para sa atin ding pagkakilanlan. Para meron sa ating mag-iingat, merong mangangalaga, merong magtuturo, merong magpapaalala, at merong magsasaway. Bilang samahang panlupa. Kasi ang local church ay merong dalawang, anong tawag doon? Tayo ay mga grupo ng mga mananampalataya na sumampalataya kay Jesus. Kaya ito'y samahan ng mga taong, sabihin na nating banal. Mga taong nanampalataya kay Jesus, but at the same time, ito'y samahang panlupa. Ina-represent ng samahang panlupang ito ang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan nating umanib sa isang samahan o sa isang iglesia dahil mahalaga po yung para sa ating pagkakilanlan, sa ating proteksyon, at sa ating ding paglago sa ating pananampalataya. Kaya katulad nito na ating ginagawa, isa sa activities sa ating ginagawang ito, ang ating regular Sunday worship service ay mahalaga, isa sa napakahalaga na gawain natin bilang isang iglesia na hindi natin dapat kinaliligtaan at hindi natin dapat binabaliwala. Lalo't meron pang utos na nagsasabing sa Hebreo na huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon. Ngayon, naunawaan natin kung gaano kahalaga ang magkaroon ng kinabibilangang iglesia. Maaaring ang sunod nga nating itatanong ay paano ba mapapabilang sa isang iglesia? Katulad ng ibang mga samahang panlupa, ang pagiging bahagi ng iglesia ay mayroon ding inaasahan o hinihingi, requirements, kung sabihin. Ano-ano nga ba ang mga kailangan para maging tunay na kaanib tayo ng iglesia? I will use the word na tunay at mamaya may intindihan po natin yun. Ano-ano nga ba ang mga kailangan para maging isang tunay tayong kaanib ng iglesia? Mula po dun sa binasa nating teksto sa Gawa ay meron
po akong ibabahagi na at least 3 na kailangan na dapat mangyari sa atin o magawa natin para tayo mai-consider na tunay na kaanib ng isang iglesia. Ang una ay yung pagsisisi. Sabi doon ni Pedro sa Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at ipagkakalob sa inyong Espiritu Santo. At sa bandang baba, mababasa po natin doon, at ang idinagdag, 3,000 ang naidagdag. Hindi pa natatagalan, parang 3 weeks pa lamang o 4 weeks pa lang nakakalipas, nang tayo mag-aral at magbulay tungkol sa pagsisisi. Kaya ako na may naniniwala na maaaring kung hindi 100%, ay meron siguro namang 35 to 50% na na-retain sa inyong isip o alaala. Tungkol sa naging mensahe natin tungkol dito. Ang pagsisisi ay nauuna sa lahat ng mga dapat mangyari o maranasan ng isang tao bago siya makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Siya nauuna sa lahat ng dapat mangyari. At ganoon din naman sa ating pagiging bahagi ng iglesia. Ito ang malaking kaibahan ng ating samahan, ng samahang iglesia. Sa ibang mga samahan o grupo na panlupa, o grupo dito sa lupa, ang pagsisisi ay dapat munang mangyari o magawa bago siya kilalaning tunay na bahagi ng isang iglesia. Ngayon, kung susundan natin ang mga kaganapan sa unang iglesia dito po sa Gawa, mapapansin nating ina-highlight ng may akda ang kahalagahan o papel na ginagampanan ng pagsisisi bago ituring na kasama. Naunawaan niyo po na sa bandang huli, doon lamang binanggit yung at idinagdag. Hindi ko alam kung paano itinranslate sa English yung hindi ko natingnan. Yung kahalagahan ng pagsisisi at papel na ginagampanan nito bago tayo kilalaning tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Palaging ang diin ay naroon sa magsisi kayo. Balikan niyo po ang mga mensahe ng yung mga mensaheng na itala dito ng mga apostol, ano tulad ng mensahe nito ni Pedro. Ang diin ay naroon sa magsisi kayo. Kay Juan Bautista, habang siya nagabautismo, ang diin niya sa mga tao, nung kanyang pinuna, magsisi kayo. Dahil ang iglesia ay samahan ng mga mananampalataya at nagpasyang sumunod kay Jesus, mahalagang nakatitiyak tayo mga kapatid, na totoo muna tayong nakapagsisi ng ating mga kasalanan at lubos na tinalikuran ito. Ngayon, magiging tunay lamang tayong bahagi. Again, I am using the word tunay. Magiging tunay lamang tayong bahagi ng iglesia kung tunay na rin tayong nakapagsisi ng ating mga kasalanan. At nagsisikap ngayon na lumakad sa katuwiran at kabanalan ng ating Diyos. And kung hindi pa tayo totoong nagsisisi o nararanasan ng totoong pagsisisi sa ating kasalanan, maaring maging membro nga tayo ng iglesia physically, ngunit spiritually, hindi tayo ina-recognize ng Diyos bilang tunay na bahagi ng iglesia. Kasi pwede nating madaya ang isa't isa. Pwede nating madaya ang tao. And sometimes nadadaya tayo ng ating sarili. Na akala natin tayo'y tunay pero hindi. Ito rin ang dahilan mga kapatid kung bakit sa ating pag-iibanghelyo, ang unang diin ay naroon sa magsisi kayo. Hindi yung tanggapin ninyo. Hindi kasi tayo nag-iibanghelyo para madagdagan ang ating grupo at samahan. Naunawaan niyo po ba na hindi tayo nag-iibanghelyo sa labas para dumami tayo lamang. Siyempre, yun ay magiging outcome lamang. Pero bakit tayo nag-iibanghelyo? Para ipaunawa sa mga tao ang tunay nilang kahinatnan. At ang diin natin sa unang mensahe sa kanila ay magsisi.
Nagsisi. Ano ang kabuluhan ng isang tao ay maisama natin sa simbahan? Makadalo ng pananambahan. Ngunit hindi naman nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga napapansin po ba ninyo tuwing meron tayong bisita, pinapaiwan natin sandali. Sa anong dahilan? Para kausapin, interviewin ng ilang minuto at magkaroon ng initial na pagkakilala at pagkaalam tungkol sa buhay at pagkatao ng bisitang iyon. At kung loobin ng Panginoon at maging bukas ang pagkakataong iyon, ay maibahagi sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pwede kayang mangyari o pwede kayang mayroon sa ating nasa loob ng iglesia at naging bahagi na natin sa matagal na panahon, tayo isa't isa, kasama sa mga gawain. Maaaring legally nakasulat ang ating pangalan as official member or legal member ng iglesyang ito. Ngunit kung ang Diyos ang titingin, hindi pa talaga niya ina-recognize na tunay tayong bahagi ng katawang ito, ng iglesyang ito. Hindi pa totoong bahagi ng katawan ni Kristo dahil hindi pa naman talaga totoong tumatalikod sa dati niyang buhay. Hindi pa talaga totoong si Kristo ang Panginoon ng kanyang buhay. Naunawaan po ba natin na ang isa sa paglalarawan ng iglesia at binanggit yung last Sunday, ay ito'y katawan. At si Jesus ang ulo. At alam natin bilang isang katawan, bawat bahagi ay nag-contribute sa isa't isa. At merong mahalagang papel na ginagampanan sa isa't isa para sa kanilang ikalalakas at para magawa ang purpose ng isa't isa. Nagtanong ang mga tao, meron isang talinhaga pala si Jesus, yung tungkol sa damo sa triguhan. Nagtanong ang mga tao kasi nung nagsabog sila ng mga binhi lang naman ng trigo ang kanilang isinabog. Pero nung nagasibulan na, ay bakit merong mga sumisibol na mga ligaw na damo? Kaya nilapitan nila ang kanilang amo at in-approach nila. Ang tanong nila, bubunutin po ba namin ang mga damo na sumibol? Ang sagot nung amo sa kanila sa Mateo 13 verse 29, huwag, sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang tribo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Bagaman mahalagang tayo'y maging kaanib ng isang iglesia at mamaya sa huling punto'y bibigyan ko ng diin yun, hindi naman ito isang garantiya na ikaw ay ligtas na. Hindi ibig sabihin na ikay napaanib sa isang iglesia o yung pagiging kaanib ang magtitiyak na yung kaligtasan at meron tayong mga religious group or mga samahan din na relihiyon na yun ang kanilang tinitindigan at paniniwala na umanib kayo sa amin. Dahil kapag hindi kayo umanib sa amin, impyerno kayo. Ang pag-anib para sa kanila, ang kaligtasan. Sa atin, hindi ganon. Hindi ang pag-anib ang magdudulot sa atin ng kaligtasan, kundi ang tunay na pagsisisi ng ating mga kasalanan at panunumbalik sa ating Diyos. Do we realize kung gaano kahalaga ang pagsisising ito? Ang tunay na pagsisisi, ang siya din lamang mag-qualified sa atin upang maging tunay tayong bahagi ng iglesia.
Ngayon sabi doon sa libro, na balik tayo sa church, lahat ay welcome naman. Hindi natin sinasabing bawal pumasok ang iba't ibang klase ng tao sa loob ng iglesia o sa simbahan. Lahat ay welcome. Kaya nga tayo nagsasama ng mga kapitbahay natin, kaibigan natin, mahal sa buhay, na hindi pa natin kasama sa pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Yesus. Bakit ba natin ginagawa yon? Kasi gusto natin kunin ang pagkakataong iyon at masamantala ang opportunity na yon para makarinig sila ng salita ng Diyos at kung loobin ng Panginoon ay maibahagi sa kanila ang mabuting balita. Maakay sila sa pagsisisi at pagsunod kay Jesus. Pero hindi ibig sabihin na yun ang solusyon para sila maligtas. Lahat ay welcome, ngunit sabi doon sa libro, ngunit hindi lahat ay maaaring maituring na tunay na bahagi ng iglesia hanggat hindi totoong kinakikitaan ng totoong pagsisisi at pagbabago ng buhay. Lahat ay welcome, sabi ng author. Ngunit sino lamang ang maituturing na tunay na bahagi? That is the question. Bago tayo magkaroon ng kaugnayan sa katawan, ang iglesia ay katawan ni Jesus, kailangan munang maunang magkaroon tayo ng kaugnayan sa ulo, si Jesus. At yun ay mag-uumpisa sa ating tunay na pagsisisi, mga kapatid. Susundan niyo po ba ako? Na kung wala naman tayong kaugnayan, tunay na kaugnayan kay Jesus, at ang mga taong nasa loob ng isang building na ay mga walang kaugnayan kay Jesus, anong tawag natin doon? May katawan pero walang ulo. Ayaw natin ng ganon. Malinaw sa atin, mga kapatid, ito na ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. At yan ay binigyan natin ng ilang diin para ipaunawa sa atin na hanggat hindi ito totoong nangyayari sa atin. Hanggat hindi ito totoong nangyayari sa atin. Ang mga bagay na meron tayo ginagawa natin ngayon ay maituturing na walang kabuluhan. Kaya in tunay na pagsisisi, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sabi ni Pedro. Ngayon ang tanong ay ito, mga kapatid. Tayo ay bahagi na ng isang iglesia. Tayo ay bahagi na ng isang katawan ng ating Panginoong Yesus. At maaaring tayo nag-ooperate na sa loob ng iglesyang ito. Meron tayong papel na ginagampanan, lalo pa kung tayo ay matagal-tagal na. Pero, kamusta naman ang iba sa atin? Kamusta ang iba sa atin? Tayo ba ay nag-ooperate nga ba bilang isang katawan? Maigi na lamang at ang habag at biyaya ng Diyos ay napakahaba. Kasi nang itanong ng mga tauhan ay ano po ba bubunutin namin? Ay wag. Baka madamay yung mga tunay. Ang panalangin namin na yung pananatili sa loob ng simbahan ay sana'y maging pagkakataon at makagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Na kung hindi pa man nagiging tunay na bahagi ng katawan, banda-banda dyan, makakaunawa din. Hanggang maging tunay na bahagi na ng katawan ng ating Panginoong Yesus. Kaya hindi tayo nagtataboy ng tao. Ang sinasabi ko po ito, hindi natin itataboy ang sino man sa atin. Hindi tayo magtatabuyan. Hindi ko sinasabing, pag napansin mo ang isang kapatid na parang may hindi tama sa kanyang pamumuhay, sisipain mo na at itataboy mo na at hindi mo nakikilalanin. Hindi ko sinasabi ng ganon. Kundi ang sinasabi ko ay ating ipanalangin ng isa't isa. Lalo pa kung meron tayong mga napapansin na sa palagay natin ay wala tayong makitang mga tiyak na katibayan na sila ay tunay ng nasa Diyos.
pero kasama natin sa loob ng iglesia. Pangalawa, pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12 to 13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngayon naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila sa ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ang lahat ng tumanggap, nanalig sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Isa sa paglalarawang ginamit tungkol sa iglesia, ito'y pamilya. Ang Diyos, ang Ama, at lahat ng sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak niya, o sa ibang salita, itinuturing na ng ating Diyos ang sino man bawat isa sa atin na kanyang mga tunay na anak. Mahalagang maunawaan natin ito sa ating pagiging bahagi ng iglesia, na ang pagiging bahagi ng sambahayan ng Diyos ay biyayang kaloob ng Diyos. Pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At ang pamamaraan daw ay mangyayari ito sa pamagitan ng sa pananalig kay Jesus. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya. Ngayon, ang maging bahagi po ng iglesia ay para lamang sa mga taong tunay na nanampalataya kay Jesus ng buong puso. Natutunan din natin sa nakaraang mensahe, 2 mensahe, actually yon, tungkol din sa pananampalataya, ang katangian ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya may kalakip na pagsusuko ng buhay sa Panginoong Yesus. Sa madaling sabi, ang tunay na pananampalataya ay paglalagak ng iyong pagtitiwala, buhay at pag-asa tanging sa Panginoong Hesus lamang. Hindi na ikaw ang may hawak at kontrol ng iyong buhay, kundi ang Panginoong Hesus na. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo, nabubuhay ka na para sa Kanya. Ngayon, bilang isang iglesia, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili, nabubuhay na tayo para sa isa't isa. At yan ang dahilan kung bakit mayroong iglesia. Ang iglesia ay nag-exist para isakatuparan ang mga plano at layunin ng Diyos. Kaya ang iglesia po hindi lamang basta isang samahan ng mga mananampalataya. Ito'y samahan ng mga mananampalataya na nagkakaisa at nagsisikap isakatuparan ng plano at layunin ng ating Diyos para sa iglesia. Sabi ni Pablo sa 1 Corinto chapter 1 verse 2, sa iglesyang nasa Corinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat. Sa iglesyang nasa Corinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa oras po na tayo maging bahagi ng iglesia, inaasahan sa atin na tayo ay magiging hindi lamang kaisa ng Diyos, kundi tayo magiging kaisa ng isa't isa. Magiging isa tayo bilang katawan ng ating Panginoon. Kaya kung tunay kang nanalig kay Jesus, inilalagay tayo ng Diyos sa isang lokal na iglesia at doon inaasahan tayo na makiisa sa pagsisikap na maisakatuparan ang misyon na ibinigay ni Jesus sa atin. Ang sabi doon, ang iglesia daw ay grupo ng mga tao na nabubuhay sa pananampalataya kay Jesus at buong sikap at tiyagang sinusunod at isinasakatuparan ang lahat ng plano at layunin ng Diyos. Ano man ang maging kapalit nito. Ngayon ang tanong daw po ito, ganyan ba tayo bilang isang iglesia ngayon? Ganyan ba tayo ka-dedicated bilang isang iglesia? Ganyan ba tayo dito sa iglesia ang pinaglagyan sa atin ng Diyos?
Nabubuhay ka ba para sa Diyos at para sa mga kapatid? Para sa kapakanan ng iba? Ano ang palatandaan na hindi na tayo nabubuhay sa sarili, kundi nabubuhay na tayo sa pananampalataya? Ang hindi daw natin pakikiisa o pakikibahagi sa gawain ng iglesia ay maaaring maging isang palatandaan na hindi tayo nabubuhay sa pananampalataya sa Diyos. Maaaring nanampalataya ka kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ngunit ang mabuhay sa pananampalataya ay ibang karanasan. Ito'y araw-araw na pagpapasya at pagsisikap na sundin at gawin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At magagawa lamang natin ito kung tayo kabilang sa isang iglesia. Hindi natin magagawang maisakatuparan ng plano at layunin ng Diyos ng mag-isa lamang. Kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng kapartner, kailangan natin ng katuwang para magawa ang inapagawa ng Diyos. Sa tunay na pananampalataya, inilalagak natin ang ating buong pag-asa sa Diyos at papasakop tayo sa Kanyang paghahari. Ito'y nangangahulugan na hindi tayo ang may-ari ng ating buhay, hindi na tayo ang may kontrol ng ating buhay, kundi ang Diyos. Nabubuhay na tayo, hindi para sa sarili, kundi para sa plano at layunin ng Diyos. Hindi po ba't yung maging bahagi ng sambahayan ng Diyos ay pribilehiyo at karapatang ibinigay ng ang Diyos ang nagbigay? Ang Diyos ang nagbigay. Ay sabi doon sa Juan, na tayo binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun ay karapatang ibinigay lang sa atin, ipinagkaloob sa atin. Kaya ang mapabilang sa iglesia ay ang maging kabilang sa iglesia ay hindi talaga sa ating sariling pagsisikap, kundi ito'y gawa din ng Diyos. Gawa ng Diyos. At bilang katawan ni Kristo, ang bawat bahagi ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan. Kaya kung tayo'y tunay na bahagi ng Kanyang katawan, hindi ang tungkol sa ating sarili ang unang mahalaga, kundi kung ano ang gusto ng Diyos at ang kapakanan ng iba. Hindi tayo maaaring maging bahagi ng katawan ni Kristo kung hindi tayo willing na limutin ang mga bagay na ukol po sa ating sarili. Ngayon, kung hanggang ngayon ay nahihirapan ka pa na ibigay ng buong-buo ang sarili mo para sa kapakanan ng iglesia at ng iba, maaaring ito isang indikasyon na hindi ka palubos na nananampalataya kay Jesus at nagsusuko ng iyong buhay sa Kanya. Yun ay maaaring isang indikasyon. Bakit? Dahil nga ang pananampalataya at pagsunod kay Jesus ay humihingi ng buhay at pagsusuko ng iyong buhay. Ibig sabihin, ang buhay mo ang hindi na unang, yung tungkol sa iyo, hindi na unang mahalaga. Hindi na yun ang unang mahalaga sa iyo, kundi ang Diyos at ang iglesia. Ang buhay ng mga kapatid. Ang buhay ng iba. Kaya nga sabi ng mensahe last time, hindi pwedeng dalawang ating Panginoon. Dahil tiyak na tatalikuran natin ang isa at ang isa lamang ang ating kikilalanin. Kaya ang pagsampalataya kay Jesus ay humingi ng buong pagyakap sa pagkapanginoon ni Jesus sa ating buhay. Mga kapatid, meron na ba tayong ganong buong pagyakap sa pagkapanginoon ni Jesus sa ating buhay? Tipong wala tayong ititira at itatago sa Diyos. Anyway, wala naman tayong pwedeng maitago sa Diyos. Pinapayagan natin ang Diyos na pakailaman tayo. And at the same time, pinapayagan natin ang iglesia na magkaroon ng pakialam sa ating buhay. Para ano? Para tulungan tayo, turuan tayo, paalalahanan tayo, sawayin tayo, at kung kinakailanganan, disiplinahin tayo. Para sa anong dahilan? Para tiyakin na tayo hindi lalayo sa Panginoon. At sa halip, tayo magpapatuloy sa paglago sa Kanya.
Mga kapatid, bilang isang iglesia, hindi maaaring sarado ang ating buhay sa isa't isa. Hindi tayo maaaring maging bahagi ng isang iglesia and yet sarado ang ating buhay sa isa't isa. Hindi nga pwedeng sarado ang ating buhay sa isa't isa. Papaanong magkakaroon ng pagkakataon ng ibang mga kasama at kapatid na makatulungan ka kung wala silang alam tungkol sa buhay mo? Minsan nagtatampo tayo parang walang pakialam sa akin. Kasi hindi tayo nagbubukas ng ating buhay. Ayaw nating ibukas ang ating buhay sa iba. Mga kapatid, bilang isang iglesia, hindi pwedeng ganun. Sabi mo sa iyong katabi, hindi pwedeng sarado ang ating buhay sa isa't isa. Kailangan willing tayong ibukas ang ating buhay. Kung tunay nating itinuturing ang iglesia na isang pamilya at katawan na merong mahalagang papel na gagampanan sa ating paglalakbay sa pananampalataya at pagsunod kay Jesus, kailangan natin yon. Kailangan natin yon. At pangatlo po at panghuli, ito ay more on mas practical. Yung pagpapabautismo. Ito ay malinaw sa sinabi ni Apostol Pedro balik tayo sa Gawa chapter 2. Sabi niya doon sa verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Verse 41, kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo, and yung sunod na praise ay nagsasabi ng ganito, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 na tao ng araw na iyon. Ang bautismo again ay uulitin natin bilang paglilinaw na ito'y hindi isang seremonya o ritual na ina-required katulad ng pag-anib. Hindi ito nagdudulot ng kaligtasan sa atin. Hindi ibig sabihin na kailangan mo magpabautismo para ikay maligtas. Nagpabautismo tayo dahil tayo ligtas na. Ginagawa natin ito bilang pagsunod sa utos ni Jesus at sa kanyang halimbawa. Kaya ang magpabautismo ay isang utos para sa lahat ng mga mananampalataya o nanampalataya kay Jesus. Sa madaling sabi, ang hindi sumunod dito ay nagkakasala. Nagkakasala. Isa pa, ang bautismo ay pampublikong pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Kaya kahit doon sa unang iglesia, sa Gawa, publicly ginagawa nila yon. At sa may malawak na tubig nila ginagawa. Sa ilog. At nakikita ng mga tao at ng iba. Ito'y pampublikong pagpapahayag ng ating pananampalataya na sinasabi natin sa mga tao at sa isa't isa, ako ay isa ng tagasunod ni Jesus ngayon. Namatay na ang dating ako, isang bagong ako na ang isinilang bilang alagad at tagasunod ng Panginoong Jesus. Ngayon sa atin bilang samahang panlupa, mahalaga din ito. Sa pamamagitan nito, nagiging opisyal at legal tayong bahagi at kabahagi ng iglesia. Tinatanggap tayo bilang opisyal, legal, na kaanib ng iglesia na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Ang bautismo po ay tumutukoy sa panlabas na pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. At ang bautismo ay isang legal at formal na pagpapakilala sa mga tao na tayo mga tagasunod na ni Kristo. Hindi pa't ganun po ang nangyari dyan sa eksenang binasa natin sa Gawa. Pagkatapos na sabihin ni Pedro, magsisi kay talikdan, tumugon ng mga tao, at sabi sa verse 41, after nilang maniwala, sumampalataya kay Jesus, nagpabautismo sila. And right after that, sinabi ng author, at nadagdag sa kanila. Yung sa kanila daw po doon ay tumutukoy sa isang lokal na iglesia. Sa kanila.
ang may 3,000 tao ng araw na yon. Kahit sa dakilang atas ni Jesus, naroon din ang utos na bautismuhan sila. Humayo kayo at gawing alagad ng lahat ng bansa at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa madaling sabi po, ang pagpabautismo ay hindi isang option. Ito isang utos at isang pangangailangan na dapat sundin at gawin ng lahat ng mga nanampalataya kay Jesus. At pagkatapos noon, opisyal naman tayong ibibilang at ipapakilala bilang bahagi at kaanib ng isang iglesia. Sinabi ko na kanina, hindi tayo magpapabautismo para maligtas. Nagpapabautismo tayo dahil tayo ligtas na. At ito'y nangangahulugan na malibang matiyak natin yung dalawang nauna, na tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya kay Jesus. Noon po kasi, ang pagbabautismo ay ginagawa ng agaran. Ng agaran. Ibig sabihin ay pagkatapos na maakay sa pagsisisi at pananampalataya, agad-agad inabautismuhan. Bakit? Ano ba ang pagkakaiba noon sa setup na meron tayo ngayon ng mga mananampalataya sa mga makabagong panahon ngayon? Noon kasi sa unang iglesia, sila'y nasa panahon ng matinding pag-uusig. Nasa panahon sila ng matinding pag-uusig. Kaya kapag ikaw ay nagpabautismo, ano nga ang pagbabautismo? Pampublikong pagpapahayag na ikay tagasunod na ni Jesus. Kapag ikaw ay nagpabautismo that time, ibig sabihin, ready ka at willing ka na mamatay para doon. Kasi ang pag-uusig nun ay umaabot sa puntong papatayin ka. Lahat ng mga naniniwala at susunod kay Jesus sa inuusig, to the point na pwede silang mamatay. Kaya nga ang kanilang mga pagsamba ay sa mga bahay-bahay. At patago ang ilan o ang marami. Dahil nga sa matinding pag-uusig sa mga mananampalataya. Kaya kapag merong nagpabautismo o nagsabing siya ay nagsisisi at nanampalataya kay Jesus at nagpabautismo agad, ibig sabihin, yung taong yun ay ready and willing na mamatay sa kanyang pananampalataya kay Jesus. And wala tayo sa ganong klase ng setup sa ating panahon ngayon. Walang ganong klase ng matinding pag-uusig. To the point ang buhay natin ay nakataya, walang ganon. Sa ilang mga piling bansa, maaaring merong ganon. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, wala tayong ganong na-encounter na sitwasyon. Kaya sa ating pong kalakaran dito, especially dito sa atin sa CLJC, hindi natin agad-agad inabautismuhan ng isang tao. Bakit hindi natin agad-agad inabautismuhan? Kasi gusto muna nating makatiyak na naging malinaw sa kanya ang kaligtasan. Gusto nating matiyak na malinaw na sa kanya na siya tunay na nagsisit na ng palataya kay Jesus. Dahil malungkot mang sabihin po sa mga nakalipas na mga taon, marami na tayong mga nabautismuhan. Pero marami din sa mga yon ang kitang-kita sa kanilang mga buhay na tila hindi pa sila tunay na nagsisi sa kanilang kasalanan. Kasi iba ang inapakita ng kanilang pamumuhay sa sinambit ng kanilang labi. Kaya meron tayong mga dinadaan ng tinatawag nating assimilation class or baptismal class. Doon para tulungan ang mga nais sumunod sa tubig ng bautismo na magkaroon ng dagdag na paglilinaw at pag-unawa. Dahil baka mayroong punto na naging malabo sa kanila ito. Kaya sa oras ang isang tao ay mag-confess na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, pwede naman na po natin talagang bautismuhan. Anytime, any place. Basta mayroong tubig. Pero hindi natin inawisikan at inabuhusan. Sa halip ay inalubog. Ito po ay lesson nung nakaraan lamang na Tuesday. Dahil yung original na meaning ng salitang bautismo ay ilubog. Ilubog. Hindi wisikan o buhusan. At bakit natin ito ginagawa bakit ito ginagawa natin hindi sa baby? Bakit di natin ina-consider yung baby? Kasi ang
paghahayag ng pananampalataya at pagsusuko ng buhay kay Jesus ay hindi kayang gawin ng isang baby. Yung pagkaunawang yun. Kaya ang pagpabautismo po ay, sabi natin kanina, act of obedience o bilang pagsunod sa Diyos. Pwede rin natin itong ituring na act of faith. Yung ating pagpapabautismo. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyon noong unang iglesia sa gawa, at nakataya ang iyong buhay sa pagsunod sa Panginoong Jesus, willing ka pa rin ba na magpabautismo? Ipakita ang pananampalataya mo sa mga tao? Ihayag ito sa kanila na ako ay kay Kristo na, ang buhay ko'y sa Kanya na, at inilalaga ko na sa Kanyang lahat ng aking tiwala at pag-asa. Bakit ko po ito ganito ipinapaliwanag? Para maintindihan natin mga kapatid, na bagaman ang bautismo walang direktang contribution sa ating kaligtasang natamo kay Jesus, ito naman ay maituturing nating isang napakahalagang expression ng ating pagsunod at pananampalataya kay Jesus. Kaya dapat natin itong gawin ng tama at ng ayon sa sinabi ng Diyos o inutos ng Panginoon. Sabi ni Pedro sa unang Pedro chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Ang bautismo ay isang pangako natin sa Diyos. Nanunumpa tayo at sinasabi natin, ako'y sa inyo na. Ako'y sa inyo na. Ang aking allegiance, loyalty ay nasa inyo na. Wala sa tao, wala sa aking sarili. Sa inyo. Kaya tayo nanunumpa sa Diyos simula sa araw na yun na tayo binautismuhan, na tayo mabubuhay na lamang para sa Kanya at para sa Kanyang iglesia. Ngayon mga kapatid, sa ating pagpabautismo, mahalaga po din nating maunawaan na inapahayag natin na tayo sa Diyos na at ang buhay natin para sa iglesia. Ngayon, bakit po, pagdating sa legality naman, bakit mahalaga na, bakit meron po tayong, just to add lang, bakit meron po tayong ginagawang pirmahan ng tipan? Kasi nga po sa ating kalagayan ngayon, meron tayong tinatawag na Universal Church. At sa pagiging bahagi natin ng Universal Church, automatic naman yung walang question doon. Basta ikay naging tunay na sumampalataya kay Jesus. Ngayon, paano naman natin matitiyak na tayo tuloy-tuloy na susunod at magagawa ang kalooban ng Diyos? Kailangan tayo na kabilang sa isang lokal na iglesia. Ngayon, sa pagiging bahagi natin ng lokal na iglesia, sa pagpapabautismo, isinasama na din po natin yung itinuturing natin ng isang kapatid na binautismuhan na officially, legally, member na ng samahang ito. Let's say, for example, dito sa atin sa CLJC. Bakit mahalaga sa atin yon? Kasi isinasabay na po natin yon sa regular na pagdaan na merong ganong mga pirmahan at pagkilala. Kasi ibig sabihin nun, dalawang bagay. Ang iglesia ay mananagutan na sa iyo, pero vice versa, ikaw din naman ay merong kailangang panagutan sa iglesia. Ang iglesia ay mananagutan sa atin na tayo ingatan, alagaan, bantayan, paalalahanan, sawayin kung kailangan at disiplinahin kung hihingin ng pangailangan. Pero at the same time naman, bilang membro, inaasahan tayo susunod, magpapasakop, gagawin ang mga dapat gawin, makikiisa sa mga inaasahan sa atin bilang isang iglesia. Ngayon, kung hindi tayo officially at legally nagkaroon ng ganoong kaganapan, ang iglesia ay walang immediate na pananagutan sa atin. Gusto ko pong sabihin yun. In general, bilang mga mananampalataya, meron tayong tinatawag na yung pagmamalasakit, in general. Pero yung immediate na pananagutan, wala. Ang iglesia ay wala noon, malibang officially, legally, kilalanin tayo na bahagi o kaanib. Kaya mahalaga po yun para sa atin bilang isang iglesia. Para sa paglilinaw ng mga bagay. Kasi ayaw natin po nung parang naghahanapan. Sa akin pong pagtatapos,
Ang pagiging bahagi ng iglesia hindi naman talagang mahirap. Ngunit hindi rin ganun kadali. Anong ibig kong sabihin? Mayroong spiritual qualification ang pagiging bahagi ng tunay na iglesia. Kung ikay tunay na nagsisi ng iyong mga kasalanan at buong puso kang nanalig kay Jesus, automatic yon. Naging bahagi tayo ng iglesia, universally, at sa pamamagitan ng ilang mga praktikal na hakbang, tayo maging bahagi ng lokal na iglesia katulad ng pagpapabautismo na hindi pwedeng hindi gagawin dahil iniutos to ng ating Panginoong Jesus. Ang totoo, hindi talaga natin nakikita ang mga saloobin ng mga tao. Hindi natin nababasa. Ang Diyos lamang ang makakabasa ng puso ng bawat isa sa atin. Sa pinakamalalim na kalagayan nito. Ganun pa man, hindi nito binabago ang disenyo ng Diyos para sa iglesia. Itong aking part na binabasa pong ito galing sa book. Ang iglesia ay nag-exist para magbigay ng papurit karangalan sa Diyos. At para isakatuparan ang dakilang atas ng ating Panginoong Yesus. At kung ikaw ay isa sa pinili ng Diyos, kinatagpo ng Diyos, mula sa kadiliman at dinala ka sa kaliwanagan, mula sa paging alipin ng kasalanan, ikaw ay hinango niya, nagsisikat nagsuko ng iyong buhay kay Jesus, at buong pusong ipinakatiwala sa kanyang lahat, then pwede ka nang sumapi o maging kabilang na isang lokal na iglesia sa pamagitan ng iyong pagsunod sa tubig ng bautismo. At kung ikaw naman ay official at legal ng miyembro ng iglesyang ito, sa atin dito bilang isang CLJC, mayroong inaasahan sa atin bilang isang bahagi. Ikay bahagi bilang isang miyembro ng pamilya, dapat na rin ang pagmamahalan, pagmamalasakitan, pagtutulungan. Bilang isang katawan ng ating Panginoong Yesus, dapat mahalagang ginagampanan natin ang papel natin bilang isang katawan, ayon sa ating kakayahan at kaloob at galing na ibinigay ng Diyos. Kaya hindi lamang tayo dadalo at mananambahan pagkatapos sa alis na pagkatapos. Ang pagdalo isa lamang sa inaasahan sa atin bilang miyembro. Ngunit hindi lamang doon nagtatapos yun. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi nagtatapos ang papel mo sa pagdalo lamang. Ang pagiging bahagi natin ng iglesia, humihingi ng pagbabahagi ng ating buhay sa isa't isa at pagiging laan para maging lakas ng bawat isa. Humihingi ng pagkakaroon ng malasakit at pagmamahalan sa isa't isa. At humihingi ito ng kahandaang magsakripisyo para sa isa't isa. At buong pagtatalaga ng sarili para maging pagpapala sa iba. Mga kapatid, huling paalala, huwag mong ihiwalay ang sarili mo sa iglesia. The moment na inihiwalay mo ang sarili mo sa iglesia, inilalagay mo na din ang sarili mo sa matinding panganib. Ang lahat ng nabanggit ko ay maaari lamang nating magawa at maranasan kung tayo kabilang sa isang lokal na iglesia. Sa atin ngayon na narito mga CLJC, ang iglesyang pinaglagyan sa atin ng Diyos, inaasahan ka ng Diyos na ibibigay mo ang iyong buhay at ipaglilingkod mo ang buhay mo na yan. Sabi mo sa iyong katabi, inaasahan ng Diyos na ibibigay mo ang buhay mo na yan at ipaglilingkod mo ang buhay na yan sa iglesyang ito na pinaglagyan niya sa iyo. Huwag tayong maging parang floating, may tinatawag bang tawag ng floating member? Alam niyo po yung floating na parang nagapagayang ganyan? Wala, oo. Nagapagayang ganyan. Ayaw natin ng ganun. Ayaw natin ng ganun. Kaya mahalaga po sa atin na tiyak sa atin, saan ka ba? Saan ka ba? Dahil dito inaasahan ka ng Diyos na meron kang dapat gawin at dapat italaga. Tulungan po tayo ng Panginoon at i-bless ng Panginoon ang ating iglesia sa komunidad na pinaglagyan niya sa atin. Nawa, sabi ng Biblia, tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. Dalangin natin ang iglesyang ito na pinaglagyan sa atin ng Diyos, ang iglesyang ito na nais ng Diyos na tayo ay magamit, ay maging asin at ilaw tayo sa komunidad kung saan tayo naroon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos?